Nagsimula ang kwentong ito sa isang diver, nagbilang ito at sumisid sa ilalim ng dagat. Maganda ang nakikita ng diver, mga coral reefs na may mga isda. May dala-dalang gamit ang diver na ito. Sa isang balita sa telebisyon, 27 katao ang umalis sa dalampasigan dahil sa isang pating. May mga turista ang gustong makita ang mga pating na nahuli, pinapakain nila ang mga pating. Binalita din sa telebisyon ang nangaring tsunami at dahil dito, may mga pating na napadpad sa lugar nila. Isang lalaking diver ang nakakita ng isang kamera sa dagat habang siya ay nasisid. In-interview ito at tinanong kung saan ito nakita. Sinabi ng lalaki sa interview ay namangha siya. Ang video na nakalagay sa kamera ay may dalawang lalaki at ito ay si Megan, Jeff at Josh. Sila ay taga-US. Mahilig silang video ang mga kaganapan nila sa buhay. Lahat ng nangyayari sa buhay nila Jeff, Megan at Josh ay kailangan nakadokumento. Ito ang hilig nilang tatlo. Nakalagay sa video ang mga ginagawa nila, tulad ng mga kakulitan nila. Na-capture din ang footage ng cage dive. Pinanood nila Jeff, Megan at Josh ang isang pating at ang mga tao sa loob ng cage at nakalubog ito malapit sa mga pating. Kinain ng mga pating ang mga isda na hinagi sa kanya. Sinusubukan namang kainin ng pating ang mga tao sa loob ng cage. Pumunta si Josh, Megan at Jeff sa isang amusement park. Sumakay sila ng Ferris wheel at ng roller coaster. Hinalikan ni Jeff si Megan. Kinaumagahan ay pumunta na sila sa airport. Hinatid sila ng mama ni Jeff gamit ang sasakyan. Nakarating na sila sa airport at bumaba na sila sa kotse. Nagpaalam na si Jeff sa nanay niya at niyakap ito bago sila umalis. Nag-travel sila papunta sa isang piere at sumakay sa isang bangka. May mga nakita silang dolphin. Nakarating na sila sa dalampasigan, naligo din sila sa dagat. Tumalon sila at naligo. Habang naliligo sila ay may balyena na umaaligid malapit sa bangka nila. Nagmadali umakyat ang isang babae papunta sa bangka. Sinasabi ng mga tao na nagpunta sila doon para maghi sa balyena. Kinagabihan ay nagpunta sila sa isang resort at nag-enjoy din sila doon, nag-inom sila at naligo sa swimming pool. Pumunta si Jeff sa isang kwarto at may pinakitang singsing. Pakakasalanan na kasi nito si Megan, kumatok si Megan at tinago ni Jeff ang kamera. Pinagbuksan ito ni Jeff. Lumabas naman saglit si Jeff at biglang pumasok si Josh. Ginulat nito si Megan. Hinalikan ni Josh si Megan. Sinabi ni Megan na hindi tama iyon at sinabi naman ni Josh na kapag kasama niya si Jeff ay hindi sila pwedeng mag-usap. Umalis na si Josh. Pumasok naman si Jeff ng kwarto at muntik na matapon ang wine sa lamesa. Kinaumagahan ay sumakay ulit sila ng eroplano at pumunta na sila sa isang resort at ng gabi ay nag-swimming si Megan at Jeff sa pool at naghalikan sila. Naabala naman sila ni Josh dahil tumalon ito sa pool at nagulat si Megan at Jeff. Kinausap naman ni Jeff si Josh at pinakita ang footage kung saan pinakita ni Jeff ang ring. Natuwa si Josh sa kanya at muntik na makita ni Jeff ang footage kung saan pumasok si Josh sa kwarto nung araw na yon. Hindi na pinatingin ni Josh ang footage kaya tumayo ito at niyakap si Jeff at nag-celebrate sila. Kinaumagahan ay nasasabik na sila dahil ito na ang araw na pinakahihintay nila. Ito na ang araw kung saan ay mag-cage dive sila at nakikita nila ang pating. Sumakay sila ng bangka at pumunta kung saan may mga pating, malalim ang dagat na ito. Nasasabik na ang lahat. Nakarating na sila at binigyan sila ng mga dapat nilang gawin. Nauna si Megan na mag-dive. Sumunod naman si Jeff at si Josh. Nakita nila ang pating, pinapakain ito ng mga tao ng pirasong karne. Ang laki ng pating na ito. Binangga ng pating ang cage at nagulat sila Megan, Josh at Jeff. Biglang nagkaroon ng tsunami sa dagat. Nagsigawan ang lahat ng tao at tumaob ang bangka. Nasira din ang cage. Nakalabas si Jeff at Megan. Nakita nila ang mga iba pang sakay ng bangka na lumulutang. Nakita nila ang isang lalaki na duguan ito. Nakita ni Megan ang pating at sumigaw ito. Kinain ng pating ang lalaking duguan dahil naamoy nito ang dugo niya. Nagpanik na ang lahat at sinusubukang lumayo sa pating. Nakita nila ang isa pang lalaki, sinabi nito na lumapit kina Jeff at Megan. Nakita nila na papalapit na ang pating at kinagat ito ng pating, namatay ang lalaking ito, palutang-lutang si Megan, Josh at Jeff sa dagat, nakakita sila ng isang bangka at sinigawan nila ito.
Hindi sila narinig nito at nilampasan lang sila. Hindi na kayang lumangoy ni Megan at may naramdaman itong kung ano sa may bandang paa niya. Ito ay ang organ ng mga tao na kinain ng mga pating, natatakot na si Megan at kinakabahan na nila ang lahat. Lumangoy pa ilalim si Jeff at nakita niya na papalayo na sa kanila ang pating. Lumangoy sila at kinuha ang mga lumulutang na bagay sa dagat. Ginamit nila iyon para makapitan para makapagpahinga pa sila. Nag-usap-usap sila habang palutang-lutang sa dagat. Tinanong nila ang isa't isa kung ano ang gagawin nila kung makakabalik man sila. Habang nagpalutang-lutang sila sa dagat ay may nakita silang kung ano sa langit. Sinigawan ito ni Megan pero hindi ito lumalapit sa kanila. Inaatake na si Jeff at sumasakit ang puso nito kaya nag-floating muna ito para makapagpahinga. Nakakita sila ng isang lumulutang na bagay at sinubukan nila itong kunin pero malayo ito kaya naghintay na lamang sila dahil papunta din naman sa kanila ang agos ng alon. Nilapitan ito ni Jeff at pinababalik naman ito ni Megan. Sumisigaw si Megan. Malapit na sana makuha ni Jeff ang lumulutang na bagay pero may dumating na pating at sumisigaw si Megan ay si Josh. Akala nila nakain na ng pating si Jeff, naiiyak na si Megan. Biglang sumulpot si Jeff sa harapan nila at nawala ang kaba nila Megan at Josh. 9 na oras na silang nasa dagat at palutang-lutang. Parating na ang gabi at kinakabahan na sila. Unti-unti nang dumilim at may inanod na box. Isa itong life-saving device, hinila ni Jeff at tali at nagsimula itong mangaing bangka. Tuwang-tuwa sila nang makita ito. Makakapagpahinga na sila. Inuna nilang iakyat si Megan at sumunod naman si Jeff at si Josh, kinuha nila ang kamera at pumasok na sa loob nito. May mga pagkain sa loob at iba pang supply sa bangka. Meron silang smoke signal, protein at mga tubig. Kumain sila at pagkatapos ay nagpaputok sila ng isang flare para may makakita sa kanila. Si Megan ang nagpaputok nito. Tuwang-tuwa sila. Nagpahinga na sila sa loob ng bangka at 2 oras na silang naghihintay ng tulong pero wala pa ding dumarating na tulong. Naiiyak si Megan ng gabing iyon dahil gusto niyang makita ang daddy niya pati na din ang mga kapatid nito. Sinabi ni Megan na kung makakaligtas sila ng buhay ay may aayusin itong bagay. Biglang may bumangga sa boat nila Megan, Josh at Jeff, nakita nila ang isang pating. Inilawan ito ni Megan at nakita na papalapit ito sa kanila. Biglang binagga ulit ng pating ang boat at nalaglag si Josh sa tubig. Nagmadali itong umakyat sa boat. Inabot ni Josh ang mga kamay niya para mabuhat siya ni Megan at Jeff. Nakakita din sila ng babaeng survivor. Tumalon si Josh sa tubig at hinila ang babae papunta sa boat nila. Inakyat nila ito sa boat nila at hindi ito humihinga. Nagkagulo na sa loob ng boat nila at nagkasagutan na sila Josh at Megan at Jeff. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Biglang pumutok ang hawak ni Megan na flare at nasunog ang boat nila. Tumalon sa tubig si Jeff, Megan at Josh. Naiwan ang babaeng survivor sa loob ng boat. Namatay ito. Nagsisihan sila at pinanood masunog ang boat nila. Akala nila ay hindi nakalabas si Jeff sa boat kaya nagalit si Megan at sinisi si Josh. Nagulat sila nang biglang sumulpot si Jeff sa tabi nila. Narinig ni Jeff ang mga usapan nila ni Megan at Josh. Sinabi ni Jeff na kung tungkol saan ang usapan nila. Sinabi ni Jeff na bakit daw nagsisinungaling si Megan sa kanya. Umalis na si Jeff at iniwan si Megan at Josh. Pinabalik naman ito ni Megan pero ayaw na bumalik ni Jeff at sinabi na bahala na sila sa buhay nila. Lumayo na si Jeff kila Megan at Josh. Biglang may pating na umaligid kay Megan at sumigaw si Megan dahil may naramdaman ito sa paa niya. Biglang kinagat si Megan ng pating at kinain ito. Nilubog si Megan ng pating pailalim sa dagat. Sumigaw si Josh at bumalik si Jeff. Hinanap nila si Megan, pero hindi na nila ito nakita dahil nasa pinakailalaim na ito ng dagat at nakain na ng pating. Nagsisihan si Josh at Jeff. Sinabi ni Jeff na kasalanan niyo ni Josh dahil hindi niya prinotektahan si Megan. Sinubukan pa nilang hanapin si Megan ulit pero hindi na talaga nila ito nakita pang muli. Dumating na ang umaga at nagsisihan na naman si Josh at Jeff. Sinabi ni Jeff na kapag nakaligtas siya at nakauwi, ikakalat ni Jeff sa social media ang pinaggagawa ni Joe. Nainis si Josh kay Jeff, kaya pinatulan ni Josh si Jeff. Nagsapakan sila sa dagat habang palutang-lutang. Nagkasakitan na sila at pagod na din dahil ilang araw na silang palutang-lutang sa dagat at naghahanap ng paraan kung paano makakasurvive.
Sinabi ni Jeff na hindi na niya tinuturing na kapatid si Josh. Biglang inatake si Jeff sa puso at hindi ito makahinga. Inalalayan ito ni Josh at sinabi na tumigil na. Hindi na kinaya ni Josh dahil bumigat si Jeff. Binitawan na ni Josh si Jeff at unti-unting lumulubog ang katawan nito sa dagat. Humingi ng tawad si Josh. May dumating na helicopter. Kumaway si Josh at nakita ito ng tao sa helicopter nang may biglang may pating na sumulpot at kinain si Josh. Nabasag ang kamera na hawak nito. Madami ding dugo ang nagkalat. Maliligtas na sana si Josh pero namatay ito sa kagat ng pating. Sa bandang huli ay si Jeff lamang ang nakaligtas sa kanila at sinabi nito sa isang interview na naging brutal ang experience niya habang inaalala ang mga bagay na iyon. Hindi siya makapaniwala na siya lamang ang nakaligtas at dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.